Ang babae ito ay kakapanganak lamang. Ngunit natuklasan niyang may karelasyon ang kanyang asawa. Nang siya ay handang maghiganti sa kanyang asawa, biglang sinabi ng kanyang bagong silang na anak, "Lumabas ka, kidlat." At nang lumabas ang asawa, ay tinamaan siya ng kidlat. Kaagad siyang naging ganito. Dahil dito, labis na nasaktan ang tusong babae. Ngunit hindi nila alam na ito ay simula pa lamang. Dahil ang batang ito ay may mahiwagang kapangyarihan. Ngunit nang ang bata ay isilang, sinabi ng nurse na ito ay patay na. Nang ang bata ay malapit ng dalhin at itapon, nakarinig si Daimay ng isang tinig. "Huwag, nanay. Hindi mo ako maaring ipahiram sa iba. Nandito pa ako sa mundo. Inay, tulungan mo ako." Nang marinig ito, agad na tinawag ni Daimay ang nurse. Nataranta ang dalawa. Nakita nilang tumanggi ang dalawa na ipakita sa kanya ang bata. Bumuhos ang lakas ng isang babae upang kunin ang bata. Tama nga siya. Ang bata ay buhay pa. At malakas at kaakit-akit pa. Upang protektahan ang bata, Daimay, pinalayas ang nurse. Hindi akalain na ang boses ng babae ay umabot. At purihin ang ina bilang isang magandang babae. Ayang, niloko ka ng lalaking iyon. Daimay, tumingin sa bagong yaya at napagtanto. Ila siya lamang ang makakarinig. Ngayon, sa isip ng bata, isang alaala ang lumitaw. Sina Johnny ay matagal nang nagkaroon ng ibang babae. At may anak siya. Kahit pa, pinatay niya ang pamilya ni Daimay. Para iligtas ang ina, muling nagsalita ang bata. Ngayon, nailigtas mo na ako, ina. Kung hindi, patuloy kang maloloko ng tatay ko. Bukod dito, ang buong pamilya Shen ay madudurog ng masamang tatay. Nang marinig ito, nagulat si Daimay. Hindi niya akalain na ganito ang kanyang asawa. Sa takot, agad siyang tumawag para tanungin kung nasaan ang asawa niya. Nang magpanggap si Johnny na siya ay nasa negosyo, ang bata ay nagbunyag ng peking mukha ng kanyang ama. Dahil alam niya na ang ama ay nag-aalaga sa tusong babae sa itaas. Ngunit hindi naniwala si Daimay. Patuloy siyang nagtitiwala sa kanyang asawa. Hanggang sa makita niya ito ng sariling mata. Nalaman niyang nagkamali siya. Sa puntong ito, muling nakipag-usap ang bata. Sabihin mo sa nanay na ngayong gabi ibebenta ni Johnny ang Shen Corporation. Malaking gulat ito para kay Daimay. Nagsisisi siya na hindi nakinig sa kanyang mga magulang. Noong una, determinado siyang pakasalan si Johnny. At pagkatapos, pinasok niya si Johnny bilang direktor ng korporasyon. Upang hindi masayang ang pagsisikap ng kanyang mga magulang, agad siyang nagutos na kunin muli ang selyo ng korporasyon. Sinisiyasat ang mapanlinlang na babae. Isang buwan matapos, dumating ang lalaki upang bisitahin ang kanyang asawa. At nagsisinungaling na humingi siya ng amulet para sa kapayapaan. Upang ibigay sa bagong silang na bata. Ngunit matagal nang alam ni Daimay ang katotohanan. Nang ibigay ni Johnny ang amulet sa kanilang anak na babae, muling umingay ang boses. Huwag kang maniwala sa sinasabi niya. Binigyan niya ang templo ng $800,000 para sa pagsasaayos. At nagdasal para sa kanyang illegitimate na anak sa labas. At binigyan ako ng libreng amulet. Hindi ko ito kailangan. Iwanan mo na lang yan. Nanay, ang galing mo. Huwag mong hayaang lokohin ka ng masamang lalaking ito. Hayaan mo akong yakapin si Lin NHI ng kaunti. Ang cute, ang cute. Lumayo ka sa akin. Ayaw ni Lin NHI sa iyo. Sobrang mahal ko si Lin NHI. Ikaw ang cute na pabalat. Nanay, huwag hayaang lokohin ka niya. Mahal lang niya ang masamang tao, si Linda. At ang bata na kanyang isinilang. Ang lalaking iyon ay nagpakasal sa iyo upang angkinin ang yaman. Maghihintay siya hanggang wala ka ng pera. Babasagin niya ang iyong mga binti. At ikulong ka sa bilangguan. Pagkatapos ay papalitan ka ng babaeng si Linda. Hindi nagtagal, nakakuha si Daimay ng selyo. Para makapagbenta ng kumpanya, kailangan ng selyong ito. At gusto ni Daimay na makita kung anong nilalaro ni Johnny. Hindi akalain, nagdala ng bagong balita ang yaya. Si Linda ay nakatira sa apartment sa tapat. At madalas bumisita ang ina ni Johnny sa kanya. Akala ng mga kapitbahay sila ay isang pamilya. Ang kaligayahang ipinagmamalaki ni Daimay ay pawang kasinungalingan. Sa pagkakataong ito, dumating ang biyenan upang makipagtalo. Nagbago ang password. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ito ang bahay ng anak ko. Malinaw na ang bahay na ito ay pagmamay-ari ni Daimay, hindi ng anak mo. Tumahimik ka, nanay. Nandito ka na, dahil sira ang susi. Kakabago ko lang. Hindi ko pa nasabihan ka. Hindi mo pa nasabihan o. Sinasadya mong iwasan ako. Nahihirapan akong makapunta sa iyo. Nakasakay sa sasakyan ng 3 oras. Dito para dalhin ang pulang itlog sa iyo.
Ito ay regalo para sa ibang tao. Ang matandang babae na ito ay nagdala ng itlog kay Linda. Ngunit hindi siya kumain. Samantalahin ang pagkakataong ito. Gusto niyang maramdaman mong nagkasala ka. Masamang tao, nanay. Allergic ako sa itlog. Allergic? Bakit noong mga nakaraan kong binigay sa'yo? Hindi mo sinabi ito. Napakawalang utang na loob mo. Ito ay palusot para magsinungaling. Para hindi magpasalamat. Nanay, nasabi ko na ang lahat ng kailangan sabihin. Huwag kang maging walang katwiran. Naghahasap ka bang sabihin na ako'y walang katwiran? Ang anak ko noong kabataan niya. Maraming magagandang babae ang nanligaw sa kanya. Bakit siya ikaw ang pinili? Dahil ang aking ina ay parehong maganda at mayaman. Nakikinabang ka na, nagpapanggap ka pang mapagpakumbaba. Inay, huwag mong pansinin ang matandang ito. Inay. Sa wakas ay bumalik ka na. Tingnan mo, pinili mo. Ang isang mabuting asawa na ganyan. Dumating ako para dalhin ang itlog sa kanya. Ang password ng pinto ay pinalitan na. Hindi niya ako sinabihan. Sinasabi niyang allergic siya sa itlog ko. Kakainin niya ito at magkakaroon siya ng allergy. Nilalayuan niya ako. Lalayuan niya ang pamilyang Ye. Tama ba? Hindi ko na kayang mabuhay pa. Gandang matanda. Binubuli mo ang nanay ko. Umiiyak ang lahat. Sino ba namang hindi marunong umiyak? Hayaan mong ipakita ko sa iyo. Lin NHI, huwag kang matakot, mabait ka. Ito ang iyong lola. Hindi siya ang pangit na matanda. Ang nanay mo ay napakabait. Sinasaktan ng matanda. Ikaw, Ginang, Ye, nagiging masyadong magulo ka ba? Tumakbo ka mula sa malayo papunta rito. At gumawa ng ingay na nakapagpagod kay Ginang. Shen, nakatakot mo rin si Lin NHI. Nakikita mo ba, nanay? Umuwi ka at magpahinga. Makikipag-usap ako kay Daimei. Turuan mo siyang muli. Hindi pwedeng gawin niya iyon. Sige. Ginoong Wang, magpahinga ka na rin. Opo, Ginoo. Kung may kailangan ka, tumawag ka lang. Darating na ako. Asawa ko, mabait pa rin ang nanay ko. Huwag ka nang gumawa ng gulo. Si Lin NHI talaga ay paborito ng nanay. Johnny. Allergic ako sa pula ng itlog. Alam mo na iyon. Akala mo ba? Para mapasaya ang iyong ina, kailangan kong ilagay sa panganib ang aking buhay. At kumain ng itlog. Ano sa tingin mo? Hoy, asawa ko, wala akong ganang balak. Kahit papaano, ikaw ay isang matanda na. Hindi madali para sa kanya na alagaan ako. Asawa, kalma ka lang. Maging maunawain ka sa kanya. Maunawain ka sa inyong dalawa. Ikaw at ang iyong ina ay pinaglalaroan ako. Sa loob ng mahigit 10 taon, gusto lang nilang nakawin ang aking ari-arian. At pumatay sa buong pamilya ko. Isang grupo ng mga puting mata na wolf. Walang utang na loob. Alam ko na. Susubukan kong gawin. Ngayon ay may selo-salo ang kumpanya. Hindi ka ba dadalo sa selo-salo? Bakit ka bumalik na? Tama nga, gusto ko sanang magtanong sa'yo ng isang bagay. Bakit mo biglang kinuha ang selyo ng kumpanya? May nangyari ba? Ito ba ang tinatanong mo? Noong nakaraang buwan, tinutukan ko ang isang golf course. Gusto kong mamuhunan at bilhin ito. Sinabi mo kay Secretary Lee na kunin ang selyo, para lang matugunan ang iyong pansariling interes, at bumili ng isang pangit na golf course. Naantala mo. Ang mahalaga kong gawain, hindi mo ba sinisira? Ang plano ng pagbebenta ng Shen Group ni Kuya. Mahal, hindi ko alam. Wala kang sinabing kahit ano sa akin. Siyempre, hindi mo alam. Karaniwan kasi, baliwala ka sa pagtatanong tungkol sa kumpanya. Alam mo ba? Kung gaano kalaki ang pinsalang tinamo ng kumpanya. Tingnan mo ang sinabi mo. Ang Shen Group ay itinatag ng aking mga magulang. Paanong wala akong pakialam? Alam ko, palagi kang nagsusumikap para sa Shen Group. O ganito. Maghintay hanggang sa maging malusog si Lin NHI. Babalik ako sa grupo, at tulungan kang magdala ng trabaho. Anong sinasabi mo? Sinasabi ko. Gusto kong bumalik sa trabaho. Shen Daimei. Ano sa tingin mo ang kumpanya? Isang parke ng libangan ba? Kung gusto mong kunin ang selyo, kunin mo. Sinasabi mong kung gusto mong magtrabaho, magtrabaho ka.
Talaga namang ikaw ay isang prinsesa ng mayayamang pamilya. Maliban sa paggawa ng gulo, ano pa ang alam mong gawin? Sa iyong mga mata, mabait ba ako? Talagang napaka-disappoint mo sa akin. Kung alam ko lang ito noon ay hindi ko. Sige, ipagpatuloy mo. Hindi ko ginawa ano. Johnny. Mula ngayon, hindi na ako isang sunod sonyer na pwede mong kontrolin. Anong nangyayari? Ginang Shen. Kakausapin ko lang si Johnny. Hinahanap niya si Linda. Mabuti, lapit ka sa kanya, si Linda. Sige. Huwag kang gumalaw. Mabuti. Ginoo Ye, Ginang Ye. Ito ang pinakamagandang larawan na kinuha ko kailanman. Isang pamilya. Larawan ng pamilya. Ipapakita ko sa iyo ng kaunti. Tingnan mo ang larawang ito. Samantalang, ang anak ni Daimei ay inaapi ng anak ni Johnny. Nabato pa nga sa hagdang bato. Ginoong Shen, hindi maganda ito. May nangyaring masama kay Tony sa paaralan. Sino yan? Nakatanggap ako ng ulat, may ilegal na aktibidad dito. Kayong dalawa, sumama kayo sa amin. Mali ang mga taong hinuli nyo. At nalamang ng ina ni Johnny na nakakulong ang anak niya. Galit siyang pumunta kay Daimei para pag-alitan ito. Pero si Daimei ay parang walang kinalaman. Lalong nagalit ang ina. Buti na lang at humarap ang kapatid ni Johnny para magayos. Ate, huwag mo sanang sisihin si mama. Totoo kasi, ang kuya ko kagabi. Siya'y nadakip ng mali. Hanggang ngayon, hindi pa siya nakakalabas. Kaya nag-aalala ang nanay ko. At nakapagsalita ng mga bastos. Huwag mo nalang pansinin siya. Paano nahuli si Johnny? Ano bang ginawa niya? Ano bang kasalanan ni Johnny? Hindi ba nasabi na, nagkamali sila ng huli, mali ang tao. Mali ang ginawa ng mga pulis. Pumunta ka at ipaliwanag ito ng maayos sa kanila. At i-bail si Johnny palabas. Walang ganitong pagkakamali sa pag-aresto. Ang tawag sa ulat ay ako mismo ang tumawag. Ganoon ba? Kaya pala ay isang hindi pagkakaintindihan. Wala namang anuman. Siguradong palalayain siya ng pulis. Bakit parang walang nangyayari? Kahit na walang nangyayari, hindi naman dapat nandyan si Johnny. Kailangan mong iligtas siya ngayon. Hindi naman ako kasing galing mo, nanay. Hoy, hipag, nahuli ang kapatid ko kagabi. Hanggang ngayon hindi pa siya pinalaya. Hindi ka ba nasasaktan? Tiyak na naghirap ng husto si Johnny. Si Johnny na traidor. Nangaliwa siya kay Linda ng palihim sa akin. Sinira ang anak ko, sinira ang pamilya ko. Nasasaktan pa ba ako para sa kanya? Ang tanga-tanga. Nanay. Yaw-yaw. Binubuli si Tony ng mga kaklase niya sa paaralan. At itinulak siya mula sa taas. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya nagigising. Bakit hindi kayo pumunta para bisitahin siya? Ano bang meron sa isang pilay para tignan? Inay. Hipag. Naiinis ang ina ko kaya sinabi niya iyon. Pero totoo rin, si Tony ay isang sikat na henyo. Sobrang mahal siya ng ina ko. Sino ba ang makakaalam? Ayaw niyang magsikap. Umakyat siya sa puno at naging pilay. Talagang labis na nasaktan ang nanay ko. Kahit ako, ganoon din ang naramdaman. Kahit hindi kami madalas magkita, ngunit lahat kami ay lubos na nalungkot. Nanay. Niloloko ka niya. Si Deep Yoyo ay talagang masama. Noong nakita niya si Tony na may nangyayari, sinadya niyang paalisin ang lahat ng tao. Naantala ang pagbibigay ng lunas. Kung hindi, ang paa ni Tony. Di sana magiging ganito. Huminto ka. Hindi ka pwedeng magpatuloy.
Linisin mo na lang ang kwarto ko. Bilisin mo. Tama na. Ate, bakit hindi ka pumunta sa harap para salubungin ang mga bisita? Hindi ko makita si Tony. Hahanapin ko siya, ate. Tingnan mo, palubog na ang araw. Sigurado akong bumalik na si Tony sa kwarto para magbasa. Dalhin mo sa kanya ang kaunting pagkain. Okay ba? Huwag mong hayaan siyang magutom. Tama ka talaga. Kapag nagbabasa si Tony, nakakalimutan na niyang kumain. Kaya pala, nakikisali ka rin sa pang-aapi kay Tony. Sister-in-law. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Yuyoyo. Nang ikasal ako kay Johnny, ilang taon ka na? Ate. Bakit bigla mo itong tinatanong? 5 taon. Nang ikasal ako kay Ye Johnny. Noon, 5 taong gulang ka pa lang. Mahina ang kalusugan ng ina noon. Kaya ako ang nag-alaga sa iyo. 17 taon na ang lumipas. Ako ang naghahatid sundo sa iyo sa paaralan araw-araw. Kapag ikaw ay may sakit, ako ang nag-aalaga sa iyo. Sa gabi, dahil natatakot ka sa mga multo, ako ang umaaliw sa iyo. Binubuli ka ng mga kaklase mo sa paaralan. At tumakbo dito upang magreklamo. Ako ang gumugol ng buong gabi para maghiganti para sa iyo. Kung magiging mas tumpak. Ikaw ang aking pinalaki. Sang-ayon ka ba? Binigyan ako ng mabuting pagtrato ng manugang. Alam ko na syempre. Alam mo iyon, pero bakit ikaw, manugang? Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? May mga tao talagang masama ang ugali. Huwag kang magalit, huwag kang magalit. Ang mga masama ay tiyak na mapaparusahan. Bilang manugang, kailangan mong alagaan ang iyong bayaw. Iyan ang dapat mong gawin. Sige. Tigil na, mabilis, kailangan mong iligtas si Johnny. Nagmamalupit siya sa loob. Habang ikaw ay nandyan lang sa bahay nag-e-enjoy. Hoy, pipilitin kong makipaghiwalay si Johnny sa iyo. Kumain kayo ng pagkain ng mama ko. Kahit na ang credit card. Ito rin ay secondary card ng nanay ko. Lahat ng tao dito ay mga vampira na sumususo ng dugo. Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob? Para maging mayabang tulad nito. Natatakot ka ba? Kung ayaw mong paalisin kita sa bahay. Maging mabait ka na lang. At makinig ka sa sinasabi ko. Sister-in-law. Hindi ka talaga pipilitin ng nanay na makipaghiwalay kay Johnny. Ngunit dapat mo ring baguhin ang iyong ugali. Ikaw ang manugang ng pamilyang Ye. Paano ka makakapag-ugali ng ganyan? Ano pang ugali ang dapat kong ipakita? Isang grupo ng mga puting mata na lobo. Natakot ka na. Sa mga nakaraang taon, binubusog ko kayo. Isa-isa ninyo akong itinuring na tanga at inaapi. Ate. O baka ngayon humingi ka na ng tawad kay nanay. Bilang paggalang, si Johnny napakabait sa'yo. Kung gusto ni Johnny makipagdiborsyo, kaya't maghiwalay na kayo, may iba pa akong gagawin. Umalis na kayong dalawa, Nani. Sama ng mga bisita, kayong dalawa, mangyaring pumasok. Shen Daimei, nabaliw ka na ba? Kung iiwan ka ng anak kong lalaki, maging katulad ka na ng lumang sapatos. Hindi kailangan ng nanay ko ang pamilya ninyong Ye. Sister-in-law. Ngayon, huwag ka nang umasta na parang bata. Kung ikaw ay isang babaeng hiwalay na, walang sino man ang nagmamalasakit sa iyo. Kahit na ako'y hiwalay na. Ngunit ako pa rin ang tagapagmana ng pamilyang Shen. Hindi ko rin kailangan ng sino man na magbigay pansin sa akin. Basta't ako'y nagbibigay pansin sa iba, ayos na, Nani. Sa hinaharap, mga estranghero, huwag mo nang papasukin sila. Kapatid na babae. Nanay. Wala ang anak kong lalaki sa bahay. Kaya't minamaliit ako ng manugang ko. Gusto pa nga niya akong palayasin sa bahay. Hindi ko na kaya. Ate. Kausapin mo si nanay. Shen Daimei, ikaw ay masama, parurusahan ka ng Diyos. Hintayin mo ang aking anak na lalaki. Papayagan kong palayasin ka niya. Ang iyong kapansanan na anak na lalaki. Itong mabahong batang ito rin. Lahat kayo, lumabas, para mamatay kayong nagugutom. Maraming taon na ganito.
Nirerespeto ko kayo. Nagkaroon kayo ng lakas ng loob na hamakin ako. At ang mga anak ko, wala kayong kahihiyan. Sige, hindi na ako magpapakumbaba sa inyo. Yaya. Tawagin mo ang mga gwardya para palayasin sila. Sabihin mo sa mga gwardya. Mula ngayon, ang mga taong ito, hindi pinapayagang pumasok dito. Naiintindihan ko na, ginang. Kapatid na babae, hintayin mo ako, Shen Daimei. Daimei, itong mabangong kausap. Pinapagalit mo ako. Hindi pwede. Hindi tayo maaaring umalis ng ganito. Kailangan nating pilitin ang maliit na utak na si Shen Daimei. Nailigtas sina Johnny at Linda. Mama. Pinaalis na niya tayo. Ano pa ang magagawa natin? Paano niya tayo pinalayas? Gusto kong ipasok niya tayo. Ganyan nga. Halika tingnan ninyo ito. Prinsesa Shen Daimei. Siya ang aking manugang. Nang wala ang aking anak na lalaki sa bahay, pinalayas ako ni Daimei. Prinsesa Shen ay isang taong mapagbigay. Nakatulong sa maraming ulilang bata. Hindi maaaring mangyari iyon. Baka mayroong hindi pagkakaintindihan. Alam mo ba ang sinasabi mo? Ang pera na ginamit ni Shen Daimei para sa kawang gawa, ay pera lahat ng anak ko. Ang kabutihan ay gawa ng anak ko. Anong kinalaman niya doon? Nanay, huwag ka nang magsalita. Lahat. Ito ang batayan ng kabutihan. Ganito ba ang pagtrato ni Shen Daimei sa kanyang biyenan? Anong mabuti ang magagawa niya? Huwag kayong magpaloko sa kanya. Nanay, tumayo ka muna. Mag-ingat ka ng kaunti. Gagawin nating mukhang totoo ha. Hindi nyo alam. Si Shen Daimei ay hindi ako pinapakain. Hindi rin ako pinapayagang magsuot ng damit. At kapag wala ang anak sa bahay, naalis niya kami sa labas. Matanda na ako. Paano ako mabubuhay dito? Sisipin. Nakiusap ako sa iyo. Pakiusap, ilagay mo ang ina sa loob ng bahay. Sisipin. Sige nang, Shen. Unti-unting gumagaling ang sugat ni Tony. Nasa coma, hindi nagigising. Maaaring dahil sa sobrang pagka-emosyonal. Pero si Tony ay patuloy na nahihirapan. Ano ang gagawin ko? Ito ay isang problema sa kaisipan. Hindi ko rin alam ang gagawin. Huwag kang mag-alala. Ang kapatid ko ay unti-unting gumagaling. Sa mga nakaraang taon, ang kanyang katawan ay labis na hamina. Kailangan niyang ayusin ito sa pamamagitan ng pagtulog. Lin NHI, ano ang ibig sabihin ng makabawi ang kapatid mo? Nandito ako. Babangon ang kapatid na lalaki. Tony. Dapat talaga ay magising ka. Hindi maganda ang sitwasyon, Ginoo. Nasa harap ng pintuan ang mag-ina ng mga dip, para mawala ang dangal mo. Maraming tao ang nanunood. Nagkaroon ka ng lakas ng loob na linlangin ako, apihin ako. At saktan ng anak ko. Hindi ko pa sila napapanagot. Ngunit naglakas loob silang guluhin ako. Nakikiusap ako sa'yo. Pakipasok mo na ang nanay mo. Hipag. Shen Daimei. Mabaho kang salot. Naglakas loob kang saktan ako. Naniniwala ka ba? Paalisin kita sa bahay agad-agad. Sabihin ko kay Johnny, na huwag kang bigyan ng kahit isang sentimos. Para mamatay kang nagugutom. At pati na rin ang mga anak mo. Nang ahas kang hiyain ng anak ko. Ito ang kabayaran. Hipag. Nang ahas kang saktan ng nanay ko. Nakalimutan mo na ba kung sino ako? Shen Daimei, makikipagpatayan ako sa'yo. Senyorita, huwag kang gagalaw ng kamay at paa. Huminto ka. Kapatid. Shen Daimei, okay ka lang ba? Nanay. Yoyo.
Mga magulang ni Daimei, naghakot sila ng peking gamot, at nakasakit ng mga tao. Wala itong kinalaman kay Daimei. Huwag niyong pahirapan siya. Sobrang peke ng palabas niya. Anak, hindi ko siya kayang pahirapan. Siya ang unang sumuntok sa aming dalawa. Si Shen Daimei ay isang masamang tao. Kailangan mong makipaghiwalay sa kanya. Para sa kanya at sa mga bata, lahat sila ay magiging mga pulubi. Nako, hindi pwede. Asawa ko si Daimei. At saka, ilang taon na, tinulungan niya akong simulan ng negosyo. Paano ko masasabi na bibitawan ko na lang? Kapatid, baka nagiging tanga ka na. Lumayo ka. Kahit ano pa ang mangyari sa pamilya Shen, maging kalmado ka. Sa buong buhay kong ito, hindi kita iiwan. Ikaw ay mananatiling asawa ko magpakailanman. Nagsimula na namang mag-arte, tanga. Salamat sa iyo, Johnny. Asawa ko, nasaan ang selyo ng kumpanya? Ibigay mo sa akin. Para saan mo kailangan ng selyo? Hindi ba? Ang tatay at kuya mo. Sila'y nadakip na. Hindi pwedeng tumigil ang kumpanya. Ibigay mo sa akin ang selyo. Mag-iisip ako ng paraan. Baka sakaling mailigtas ko sila. Ikaw mismo ang nagpasok sa pamilya ko sa kulungan. Kung ikaw ang makakapagligtas sa kanila, iyon ang nakapagtataka. Oh, tama, asawa. Kilala kita. Palaging mabait at mapagbigay. Sakto lang. Tingnan mo, may liham dito ng pakikipagkasundo. Pakilagdaan ito. Ito si Ye Tian. Hindi masama ang batang ito. Huwag nating huliin ang kinabukasan ng iba. Alam mo ba na? Pinbully siya ni Tony. Gusto mo bang pirmahan ko ang kasunduan? Naglalambingan lang ang mga bata. Kailangan bang maging seryoso ng ganito? Si Tony ay nasugatan at nawalan ng malay hanggang ngayon. Ikaw ang tatay niya. Bumisita ka na ba sa kanya? At nagtanong ka na ba? Kara-rating mo lang at sinabi agad. Pirmahan ang dokumentong ito. Si Johnny. Ikaw ba ay tao pa rin? Si Tony ay isa ng bangkay na naglalakad. Hindi natin kailangang mag-aksaya ng mas maraming oras. Ngunit si Ye Tian ay iba. Ang batang iyon ay matalino. Isa siyang henyo. Direkta siyang tinanggap sa kolehiyo. Kailangan natin siyang tulungan. Oo nga. Si Tony ay isang batang may kapansanan. Huwag mong subukang saktan si Ye Tian. Tama, ate. Hindi tayo maaaring mamuhay ng ganon kasama. Lahat ng tao ay ganon kabalisa. Gusto mo bang pumirma ako ng kasunduan? Lumabas na gusto niyang agawin ng karapatang ma-exempt si Tony sa pagsusulit. Hindi ako pipirma. Si Ye Tian ay bulok ang moralidad. Hindi siya karapat-dapat. Shen Daimei. Binigyan na kita ng maraming pagkakataon. Gusto mo ba ang selyo ng kumpanya? Isa, ang iyong sariling pag-angat sa hinaharap. Isa ay ang kinabukasan ng anak na labas. Ye Johnny. Alin ang pipiliin mo? Sige. Ano ang gusto mo? Selyo ng kumpanya at liham ng kasunduan. Isa lang ang maaari mong piliin. Shen Daimei. Ayos ka lang ba? Gusto ko ang kasunduan at ang selyo ng kumpanya. Napakasakim mo. Walang makukuha. Mga tao. Miss Shen. Pakilabas sila. Simula ngayon. Kung wala ang utos ko, hindi sila pinapayagang pumasok. Opo. Paalisin sila. Shen Daimei. Ito rin ang bahay ko. Anong karapatan mong paalisin ako? Subukan mong gawin. Sige. Ang mga magulang mo. At ang kuya mo. Pati ang hipag mo. Lahat sila ay nakulong na. Tapos na ang pamilya ninyong mga Shen. Tingnan ko kung hanggang kailan ka pa magiging mayabang. Masamang tao. Ang masamang tao na to ay nakuha pang saktan ng nanay ko. Magiging maingay ang langit. At tatamaan ka. Anak. Ikaw. Anak. Nakatama ka ba ng kidlat? Tama ba? Ito ba ang resulta ng masamang gawain? Ano ang sinasabi mo? Tumawag ka ng ambulansya. Bilisan mo. Hello, may isang taong tinamaan ng kidlat dito sa amin. Pumunta kayo agad dito.
Shen Daimei. Napakabagsik ng babaeng ito, parang ahas. Hindi siya nagbigay ng garantiya para kay Johnny. At sinaktan pa siya. Siya ang bituing bumabagsak. Na laging nagpapahirap sa pamilya ye. Tama yan. Isang malas na bituin. Sana magkasangkot siya sa aksidente. Hintayin ang desisyon ng korte sa mga magulang niya. Kung hindi siya mamamatay, ay mababaliw din siya. Sira ulong, Shen Daimei. Napaka-odd. Kung ang pamilya Shen ay gumagawa ng peking gamot, ngunit ang aking anak na lalaki ay napaka-healthy. Gayon din ang aking anak na babae. Ang kanyang pag-unlad ay napakabuti. Ideal din ang tangkad. Kumusta naman kayo? Malusog din ang anak kong lalaki. Mga Ginoo, ipinasuri ko na ang gamot ng pamilya Shen. Ang gamot ng pamilya Shen. Wala itong problema. Sa katunayan, mabuti pa nga ito sa kalusugan. Ano ba talaga ang nangyari? Ito ang grupo ng mga eksperto. 7 doktor mula sa institusyon ng pananaliksik sa medisina. Genius na doktor, si Ton Sumao. Pumunta sila upang imbestigahan lahat ng gamot ng pamilyang Shen. Nasuri na namin, lalo na ang mga gamot na inakusahan, na may mga ebidensyang nagpapatunay. Wala itong anumang problema. Ang kanilang mga gamot para sa mga sanggol, may maganda pang mga benepisyo. Tumutulong ito sa mga bata na hindi magkasakit. Ang pamilyang Shen ay hindi nagkasala. At sila ay may malaking kontribusyon. Napakaganda, sobrang ganda, konsensya ng larangan ng medisina. Ginoong Shen, buti na lang naimbitahan mo ang 7 henyo ng mga doktor. Kung hindi, madarang ang pamilya Shen. Hindi madaling linisin. Ang aking ina ay ang pinakamagaling. Sa wakas, ang katotohanan ay nahayag na. Ang aking mga magulang, kasama ang aking nakatatandang kapatid at hipag. Babalik sila sa lalong madaling panahon. Lin NHI, gusto mo bang makita ang iyong mga lola? May tiyo ka rin. Sigurado akong gusto nila kayong lahat. Pinalaya na si Pangulong Shen. Ginoong Shen, naghirap kayo. Lubos akong nagpapasalamat sa suporta ng lahat. Ang Shen Group ay umabot sa araw na ito. Dahil sa tiwala ninyong lahat. Ako, si Shenton, ay nangangako. Produkto ng pamilya Shen. Tunay at tamang presyo. Inaanyayahan namin ang lahat na bantayan. Tatay, nanay, dumating na si Daimei. Daimei. Nasaan siya? Nanay. Kuya, manang. 2 na kayong nagdusa. Itong batang ito. Akala ko, hindi ako sumasang-ayon na si Ye Johnny, ang maging pangulo ng kumpanyang Shen. Nagalit ka sa akin ng matagal. At hindi mo na inisip ang mga magulang. Daimei. Miss na miss kita. May malaking nangyari sa pamilya natin. Natatakot ka ba? Mabuti na lang at nailigtas kayo. Nagsama-sama na ang pamilya natin. Sa wakas. Ito si Lin NHI. Apo ninyong lahat. Ito ang Lin NHI ng ating pamilya. Buti na lang at dumating si Professor Ton. At nakatulong agad para linisin ang pangalan nila. Kung hindi, si Lolo at si Tiyo ay parehong tatanggap ng lahat ng kasalanan para sa pamilya. At pareho silang huhusgahan ng habang buhay na pagkabilanggo. Talagang babagsak ang pamilya Shen. Anong nangyayari? Parang narinig kong nag-uusap si Lin NHI. Paano niya nalaman ito? Nabalak kong tanggapin ang lahat ng kasalanan. Gagawin din ni Hong Van ito. Tama ba't kanina? Si Lin NHI ang nag-uusap. Kung hindi, walang tatawag sa akin dito ng tiyuhin. Ang batang si Lin NHI ay napakabata pa. Paano siya makakapagsalita? Hindi ko rin nakitang gumalaw ang maliit niyang bibig. Nagkamali lang ba ako ng narinig? Nanay, tatay. Umuwi na tayo sa bahay. Sige, sabay tayong umuwi. Oo. Daimei. Sa pagkakataong ito, anong doktor ang inanyayahan mo? At iligtas tayo. Tama, tatay. Maaaring hindi alam ng lahat. Ang taong humahasik ng pinsala sa pamilya Shen ngayon ay ang salarin na si Ye Johnny. Ang masamang tatay ko ay sinira ang pamilya Shen para lang pasabugin ang ulo ng nanay ko at kunin ang lahat ng ari-arian ng pamilya Shen.